Isinumbong po na ng COMELEC sa Department of Information and Communications Technology or DICT at National Telecommunications Commission or NTC ang ilang kandidatong umano'y gumagamit ng text blast para sa pangangampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang paggamit ng text blast ay hindi sakop ng election law kundi ng telecommunication law at dapat lang gamitin sa panahon ng kalamidad. Aniya ito'y maaaring magdulot ng panganib sa publiko at makasagabal sa mga tunay na emergency response. Kinondena rin ng Office of Civil Defense or OCD ang maling paggamit ng Emergency Cell Broadcast System na orihinal na idinisenyo para maglabas ng life-saving alerts sa mga sakuna. Ayon naman sa OCD, ang paggamit ito ay para sa politika ay maaaring magdulot ng public desensitization at paglalagay ng panganib ng buhay. Nakatanggap na rin umano ng reklamo ang OCD mula sa mga residente sa ilang probinsya tungkol sa ganito uri ng pangangampanya. Isang malaking sunog po ang sumiklab sa loob ng First Industrial Township Special Economic Zone sa Barangay Pagaspas, Tanawan City, Batangas nitong hapon ng Linggo, Abril 6 na nagsimula sa isang pabrika ng mantika at mabilis na kumalat sa iba pang bahagi ng compound. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, unang nagliyab ang naturang pabrika dakong hapon at dahil sa lakas ng hangin ay agad na kumalat ang apoy papunta sa parking area kung saan nakagarahe ang nasa 1,000 sasakyan. Tinupok ng apoy ang tinatayang 200 sasakyan na hindi naisalba mula sa naturang sunog. Idineklarang far out ang sunog bandang alas 3 ng hapon. Patuloy pa rin pong tinataya ng mga investigador ang kabuang halaga ng pinsala habang nagpapatuloy naman ang assessment sa lawak ng natupok na bahagi ng industrial park. Nagtungo mismo sa lugar si Batangas Governor Hermelando Dodo Mandanas upang personal na tingnan ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan at BFP. Sa ngayon, patuloy po ang investigasyon sa sanhi ng sunog habang patuloy ding isinasagawa ang clearing operations sa naturang lugar. Wala namang naitalang nasawi o malubhang nasugatan sa insidente. Inaasahan po ang pagbaba ng presyo ng petrolyo ngayong linggo ayon po yan sa mga pagtaya ng Department of Energy All Industry. Batay po sa inaasahang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng bumaba ng 20 centavos kada litro ng gasolina at diesel. Samantalang ang presyo naman ng kerosene ay inaasahang bababa ng 50 centavos hanggang 60 centavos kada litro. Ayon po sa DOE, pagbaba po ng presyo ng petrolyo ay dulot dyan ng mabigat na taripa na ipinataw ng Estados Unidos sa mga bilihin mula sa ilang bansa kabilang na ang Pilipinas. Patuloy po ang posibilidad ng maulap na kalangitan ng may kalat-kalat ng mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa mga rehiyon po ng BARMM, Zamboanga Peninsula at Palawan. Dulot po yan ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITZZ. Ayon po yan mismo sa Pag-asa ngayong Lunes. Samantala, ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng bansa ay inaasahang makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga posibilidad ng pabugso-bugsong ulan o thunderstorm. Dulot pa rin po yan ang easterlies o yung mainit na hangin mula po yan sa silangan. Wala naman pong binabantayang low pressure area o LPA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Pinapayuhan po ang publiko na magdala po ng mga palangga sa ulan at maging alerto sa posibleng pagbaha o biglaang pag-ulan, lalo na po sa hapon o gabi. Good vibes naman ang hatid ng TV host at aktres si Melay Cantiveros sa kanyang latest Instagram post. Ito ay matapos niyang ibahagi ang ilang daring snaps kung saan siya ay tila naging calendar girl ng tuba bilang bahagi ng kanyang birthday bash post. With a quote-unquote, "This is my birthday bash post," totoong bash talaga makukuha ko dito, saad niya sa post. Marami naman sa netizens ang naaliw sa pasabog ni Melay para sa kanyang kaarawan. Kabilang na ang vlogger turned actress na si Ivana Alawi with a quote-unquote, "Wala na, tinapos na ang laban." Ang pagtulog ay kasing halaga ng pagkain at ehersisyo na nagpapanatili ng ating kalusugan. Ayon sa Centers of Disease Control and Prevention o CDC, ang isang matanda ay nangangailangan ng 7 hanggang 9 na oras ng tulog kada gabi. Pero bakit nga ba ito mahalaga? Narito ang ilan sa mga benepisyo ng sapat na tulog. Una na riyan ay pampatibay ng immune system. Ang katawan natin ay naglalabas ng cytokines habang natutulog. Ito ay isang uri ng tumutulong o chemical na tumutulong labanan ng impeksyon at pamamaga. Kapag kulang sa tulog, mas madali tayong dapuan ng sakit. Pampatalas
ng memorya at konsentrasyon. Ayon sa National Institute of Health, habang tayo ay natutulog, pinoproseso ng utak ang mga impormasyong natututunan natin sa maghapon. Mas maganda o gumaganda ang focus at learning ability kung may sapat tayong tulog. Maliban dyan, pampababa ito ng panganib sa mga sakit. Ang chronic sleep deprivation ay inuugnay sa mas mataas sa panganib ng high blood pressure, diabetes, stroke at heart diseases. Maliban dyan, ang sapat na pagtulog ay nakakatulong sa pagkontrol ng tamang timbang. Ang kulang sa tulog ay nakakaapekto sa mga hormone na kumokontrol sa ating gana sa pagkain, kaya't mas malaki ang tsansang tumaba kapag puyat tayo lagi. At syempre ang panghuli, pangangalaga sa ating mental health. Ayon sa Harvard Medicinal School, ang maayos sa tulog ay konektado sa mas matatag na emosyon. Kapag kulang tayo sa tulog, mas mataas ang tsansang makaranas ng anxiety at depression.